much time for him to preach the Word of God for all of us tonight. Because the Word of God is the most important thing. This is the most important part of every service we have. Because in the Word of God, we can be edified. In the Word of God, we can be strengthened. In the Word of God, we can have hope. In the Word of God, hallelujah, we can expect revival tonight. Our speaker for tonight, of course, I know him personally. So as I'm going to give this time now to him, I would like to ask everyone to please be in tune in the Spirit of the Lord. Be sensitive while you're listening to the Word of God. Hallelujah. As we speak to him, may I request everyone once again to please stand up. And I'm giving now this time to our preacher tonight, our Vice Chairman, Reverend Jumar Alegato. And let us give him a big hands of applause and say, God bless you, Pastor Jumar. Could you make it louder, church? Wow, amen. Amen. Praise the Lord. I would like to request everyone to please stand up with me as I'll be reading the text foundation for tonight's sermon. And I will not go far from the theme tungod kay kabalo ko nga miabot kini nga tema uban ang careful nga pagplano, mga pagpangamuyo ug mga pagpangaliya sa Ginoo nga mangindugukan sa ato ang direksyon nining 2025 National Camp Meeting, mga igsoon. So with that, magabasa ta sa passage sa balan nga kasulatan as I'll bringing you tonight the subject, does someone care? Just follow with me. Sumala sa gingon sa pulong sa Ginoo as displayed on the screen. For an angel went down a certain season into the pool and troubled the water. Whosoever then first, after the troubling of the water, stepped in, was made whole of whatsoever disease he had. And a certain man was there which had an infirmity 38 years. The Bible did not specify whether he stayed there for 38 years. What we're just informed about is that this man has an infirmity for 38 years long. When Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole? The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool, but while I am coming, another steppeth down before me. Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk. Hello. Listen very carefully in verse number 9. And immediately the man was made. Wala ko bate. The man was made. And immediately the man was made whole and took up his bed and walked. And on the same day was the Sabbath. Let's give glory and honor to the Lord. So can we clap our hands to Jesus? Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Pastor Nicolas Sikilan Jr., please palihog ampo, Pastor, para sa mensahe. Wa kami mahimo sa mong kinabuhi. Wa kami mahimo, Ginoo, sa mong kagalingon kung dili ikaw makiguban ka namo. Salamat, Ginoo, sa tanang mga butang. Gabisan pa, Ginoo, hallelujah. Dili sa ibabaw na ako, God, Ginoo, hallelujah. Kau, Ginoo, nga pagkamaayo, hallelujah. Among Vice Chairman, Pastor, hallelujah, Jumar Alegato, praise God. Salamat, Ginoo, sa pagbasa nila sa imong mapulong karon
Nasabtan nako, Lord. Hallelujah. Nga daghang mensahe karon, nining kagabhiyon nga imong ipaabot dinhi kanamo. Hallelujah. Tungod kay ikaw ang Diyos nga maayos at tatagsa na mo kakinabuhi. Daghan kaming kakulian, daghan kami Ginoo o kasipyatan sa mong kinabuhi. Apan tungod ni aning mga pulunga, daghan kaming makuha, daghan kami sahi Ginoo nga masabtan kung unsa ka nga Diyos nga kagamahanan nining adlaw. Salamat Ginoo. Hallelujah. Kamo Ginoong pangamuyo. Ikaw magadihog sa imong alagad karon. Dihugi siya sa imong balang espiritu. Gamita siya. Gamita yung baba Ginoo nga mga sulti sa kamatuoran nining panahon na. Kay lain nga makatudlo ka na mo karon kundi ikaw lang pinagi sa imong mensahe. Salamat Ginoo. Hallelujah sa imong kaayo. In Jesus name, amen. Praise the Lord. O sa mo manglingkod mga igsoon, lingi imuhang katapad, lantawag gangisi ba? Pag wala gani gangisi, you may change your partner. Hello. Ay gusto nato mga igsoon nga kanang espiritu tapad nato makatakod ba? Kay kung gamugot ganita, matakdan po ta sa kamuguton. Munang gusto ta nga katapad nato malipayon para usab nga mahimo tang malipayon mga igsoon. Hallelujah. Kung naaga ni kay katapad diha sige reklamo kay wala kaligo rong panahon na hala ilisi katong way ligo. Ha? Pero malipayon sa gyapon. Amen. Usbo na ko, wala ta miyari diri for our own comfort. Kabalo ko uban ninyo nagapuyo sa mga air-conditioned nga mga balay. Kabalo ko uban kaninyo mga maayog kahimtangan. Kabalo ko nga uban kaninyo maayog sitwasyon sa inyong pagpuyo, sa inyong panimalay. Tingali walay mga balay diri nga wala gyud electric fan. We are living with our own comfort because that is our desire. But we came here tonight not for our own comfort, but for the comfort of God with the way we worship Him. Kay gusto nato makigsunan nga mapahimutan ang Dios. Dili kita mo'y madayaw, dili kita mo'y mahimaya, kundi ang ngalan sa Dios mo'y mapasidunggan sa tong kinabuhi. Subisan pa og dili mo komportable kayo, it's okay. Kay nga naman, inighumana ni mamuli naman po ta. We have to enjoy the life we used to have. But tonight we're here just to let the people know that we are worshipers of the living God. Hallelujah. Munang walay sapayan, nga dili man tingali ta komportable, pero it's okay. Amen. Amen. O, kumustahin mo katapad o sa mo malingkod, wa tay reklamuhay, ha? Kana ba? Sige, palakpak para sa Ginoo. Pastor Kim, dagang salamat, igsoon, sa imo nga mapagpaningkamot. Kabalo ko nga dili lalim ning mahimot ang National Youth Director. Ang pag-facilitate pa lang sa music ministry, kabalo ta kung unsa ka hago, kakapoy. Pero salamat igsoon tungod kay imo ning gibuhat, all for the glory of the Lord. Sa gamay pa ni siya nga bata mga igsoon, when I was still the assistant pastor of Tamlang Church, mikanta ni siya kanta nga In Christ Alone. Di gyud ako mapunggan ako mga luha nga mutulo gyud mga igsoon, because the message of the song really sink in sa ako nga kasing-kasing. Why? Because it is He whom we worship. In Christ alone, we give glory. We are here tonight as worshipers of the living God. Hallelujah. Una sa panahon sa basketball ta. Panahon sa mga sports ta. Na yung mga panahon nga masikhan ta, okay ra gyud na. Tama ba? Pero bisag usay sakit-sakit pa, pero kay mo worship naman ta, kalimti lang sana. Amen. Kay kung maunay hinungdan, di ka na ka-worship, maigsoon, sayang. Amen. Kung nantawar ako nagdalos praise and worship, grabe yung sakit kayo kung igo siya siko ganyan. Pero grabe pa daigon ba? Ngunana na maigsoon, kay walang personal eh.
Ato adiri nga part raman na sa event. Munang ayaw rag dibdiba. Kung naigo ka medyo sa pag box out, okay ra. So diri enjoy ra gyud po nato ang presensya sa Ginoo mga igsoon para mangin malipayon ang ato nga pagstay niini nga dapit. So please establish your strong connection with God tonight. Kabalo mo mga igsoon, paano nimo ma-evaluate ang inyong strong connection? Kana ganing tao nga mahilig og disco, bisa gabiing dako. Di gyud na mahadlok mo puli mag-inusara. Bisan pag magsumparay-sumparay sa kasagingan. Kay nga naman malipayon man siya. Kana ganing moadtog mga sinihan, bisag mo gasto pagdako mga igsoon, wa gyud nay kaguol ba? Kay nga naman ang iyang connection naa man diha. Naa sa enjoyment niya ng panahona. Or whatever activity nga naa ang imong kalipay, di gyud ka kapuyon, kay nga naman naa man diha ang imong kadasig. Kana bitaw mga lalaki og mangulitaw bisag lagyo kayong mga bukid at tuon man gyud. Di ba? Murag di man mahadlok og nay mga ungo-ungo. Wag di man mahadlok og nay mga kanaa sa kasagingan. Kay nga naman inspired siya eh. Ang yang inspirasyon tuwa dito eh. Pero gani og bulagan, wa na gyoy interest. Church, does someone care? Muna ko maigsoon sa nagalingkod mo diha. Tabangi ko ninyo. Kabalo mo, dili ko taas nga preacher. Dili ko taas og winalihan. Pero ang akong gusto mga igsoon, nga gusto nato nga madala ang atong kaugalingon diha sa presensya sa Ginoo. Regardless kung unsa man ang atong status sa kinabuhi. Ingon pa sa nag-lead nato diri, wala ta nagari tungod sa atong mga profession. Kay ako nagtuo kung naa ta diri daladala nato ang atong profession. Ako matuo mga igsoon, ako hugtanon nga nagatuo nga dili gyud nato mahimo ang atong ginahimo karon. Kay nga naman daladala nato ang atong human pride. Tungod sa rason mga kigsunan, maulaw ta nga muhilak, maulaw ta nga mudaig, maulaw ta nga maputaas sa atong kamot, maulaw ta nga musinggit, maulaw ta nga mulukso-lukso, kay nga naman dala-dala, nakatatak, nakapatik na nato ang atong reputasyon nga gitawag. Pero timan-an nato pag mga Dios nun gani nga bulaton, ayaw gyud dala ang imo nga profession because it will be the greatest stumbling block of you not being able to worship your God. Munang nagpasalamat ta kung may mga doctors man dire. Nagpasalamat ta kung may mga abogado man. Nagpasalamat ta kung naa may mga police officers, may mga ranggo, mga kaigsonar, or whatever profession you may have here on earth. I will tell you, it is nothing without God who made it possible for you to attain. And that is the very reason why we just have to give back all the glory and honor to the Lord. Because of what you have received, what you have attained, it is because of the help of the living God. Amen, amen. So free na ta mo worship tanan? Amen. I know I can see a lot of educators here. Hello. Mga professors, amen. Kabalo ko nga kining assembly, kining congregation, daghan yung mga educators dire ba? Amen. Pero salamat sa inyong mga kahago, mga igsoon. Salamat sa inyong mga sakripisyo. Anyway, closing naman guro kadasagaran, di ba? Munang rason, salamat nga pwede na ta makahimaya sa Ginoo. Pwede na ta makadaig sa Dios. Na ay mga accountants tingali dere, na ay mga daghag mga maayo kahimtangan dere, pero dili ta maghisgot niya na mga igsoon. Ang atong hisgotan, mao ang pag-amuma sa Dios, alang kanato, tungod og alang sa katuyuan, nga muhimaya ta sa Ginoo. Alright, proceed ta sa mensahe mga igsoon. Ingon ang Bible, for an angel went down at certain season in the pool and troubled the water.
Whosoever then first, after the troubling of the water, stepped in, was made whole of whatsoever disease he had. Kabalo ko nga dugay na ni siya nga story sa Bible. Pero dili malalis mga igsoon nga every time mabasa nato ni adunay mga mensahe nga nagaabot sa kinabuhi nato. Tungod sa rason, he was an impotent man. He was a paralyzed person. O kabalo na ta mga igsoon kung unsa ka apiki, unsa ka lisod ang kinabuhi ning unsa ka tawo nga helpless. Naka-experience na ba mo nga helpless mo? Naka-experience na ba mo nga hopeless mo? Galantaw ko niyo, murag wala man. Kay murag mga adunahan man ni akong kaatubang ron god. Samo taning mga naa sa mga frontliners. Paminaw na ako, murag mga wa man ni kaagig mga kalisod tingali ni sila. Hello. Kabalo ka kung unsa kalisod ang imuha nga sitwasyon. Kabalo ka kung unsa ka apiki ang usa ka sitwasyon nga kanang naa kay gihandom nga makatabang nimo, but at the end of the day, it turned out walay mahimo. Diba? Ako din ako masugiran maigsoon kay mauna among kinabuhi. Pero salamat, there's someone who cares. Akong gi-research ang mao nga istorya mga igsoon. Giskan ako ang mga possible information nga ako mag-gather out of this passage. Akong nakita ang pinaka-actual, although naka-archive na siya, pero makita nimo kung unsa di ay kalisod ang mao nga lugar. Tungod kay makita nimo nga apika ang sitwasyon. Unya ang mga tao sa palibot, ready na tong mga masakiton nga inikutaw kuno sa tubig, tusmaw ra siya dayon. Unya kining tao nga usa ka paralitiko, gahigda ni dito mga igsunan sa kilid. Kabalo na gyud ta kung mahumana man lang ang iyang kinabuhi, di gyud ni siya mahimong madinlagon ba? Do you get the point? Katong mga buta, makabati ra galubog na ito, lukso naman to. Wa man to yung hadlok, bisag maunsa. Buta naman siya, nya maayo magyapon siya. Wanay kahadlukan. Katong diabetikon, waay problema, luksor dayon. Katong mga hubakon, luksor dayon. Pero kato siya may igsoon, matapos na lang ang katuigan, wa gyud toy mahimo. Until such time, if there is someone who really cares. Nakuha ba nato kung unsa ka destitute, kung unsa ka desperate ang iyang kondisyon mga igsoon? If there's nobody who will care for him, he will end up his life without anything that will happen. Nga naman, helpless ang iyang condition. Alright, life is full of struggles and disappointments. Can I hear an amen? Many ask, does anyone care? Well, the story of the sick man at Bethesda shows that Jesus cares. Ang kinabuhi nato mga igsoon, bisan pag-unsa ang imong kahimtang, naagoy mga struggle sa kinabuhi. Kapila na nako gibalik-balik og ingon mga igsoon, even in the Church of Dalmaguere, nga bisag unsay kahimtang nimo sa imong kinabuhi, even if you will consider yourself as the richest man in the Bible, even if you have all the wealth that the world can provide, I will still say nga dili na maoy bottom line sa tanan nga mga bagay. Probably na yung mga tao nga moingon nga malipayon gyud ko kung daghan lag sulod ang akong mga bank accounts. Malipayon gyud ko kung daghan kog kwarta. Probably daghang moingon mga kaigsunan kung maayo lang kog kahimtang mangin malapayon ko. Pero si Elon Musk nag-ingon nga daan during the interview sa diyang ipangutana siya, he is known as the richest man in the world as of January 2025. Pero ang ingon niya, may problema gyapon siya. Bisan pagdaghan kag kwarta, naagyapoy mga struggle sa kinabuhi,
Naagyapoy mga pag-antos sa kinabuhi. Naagyapoy mga kalisdanan sa kinabuhi. Na probably dili sa financial nga kinanglanon, but basically in your emotion. Na ay daghang mga struggle sa atong emotion, mga igsoon, nga makita nimo sa social media karon, sa mga kabatanunan, murag prone na kayo ang paghikog tungod kay nakita nila that is the only thing that would be the best solution for their problems. Pero I will tell you, church, kita nga mga nangalagad sa Ginoo, we need to open our minds that is not the solution of every problem. Every time nga may mga problema ta, every time nga may mga struggle ta, pwede nato pikon ang ato mga tuhod, magapangamuyo sa Ginoo, magapakiluoy sa Dios, mga kaigsonan, kaya ang atong panabang naaragyod diha sa Ginoo. Munang akong giingon ay mga panahon nga may mga tao ta nga ginasaligan, may mga tao ta nga gidatugyanan sa atong mapag-asa, mga kaigsunan. Pero I will tell you, they will fail. But if you come to Christ, I know, mga kaigsunan, kaya gyud niya nga maka-provide sa imo nga mga pagpanginahanglan tungod kay usa siya ka maayo nga Dios nga atong ginalaganan. Bisan may mga struggles ta, bisan may mga problema ta, kabalo ta nga ang solusyon niya na maura gyud ang Ginoo. Because according to the Bible, hallelujah, cast all your cares upon Him, for He cares for you, for me, and for us. Salamat sa Ginoo, mga igsoon, nga kung ang mga tao man nga atong gisaligan mo sa likway man nato, salamat nga may Dios kita nga maduulan. Ang pinakamamahal nimo nga kinabuhi, the closest friend you may have, or even your very own loved one nga imong gisaligan, nga pwede gyud makatabang kanimo. Pero there will come a time nga siya pa mahimong persigador sa imong kinabuhi. That is just a reality that we are facing, human as we are. Pero salamat nga ang Dios, wala na niya gihimo, mga igsoon. Whenever you come to Him, He will never disappoint you, because that is the legacy of His Word, nga padayon siya nga mangin matinud-anon, mga igsoon. The Hebrew word Bethesda means house of mercy. Salamat nga naa siya dito nakahigda sa balay sa kaluoy. Pait kayo, mga igsoon, kung naa ka sa balay nga miserable. Wala gyud. And I will tell you, you are in the house of mercy tonight. Salamat, mga igsoon, nga at least sa iyang mga kasakitan, sa iyang mga kalisdanan, wala siya miadto sa uban nga lugar, wala siya napahamtang sa uban nga dapit, apa napahamtang ayang kaugalingon, taliwala sa mga problema, taliwala sa kasakitan, taliwala sa pagka-hopeless. Salamat nga napahamtang siya sa balay, sa kaluoy, nga nakita niya, mga kaigsunan, nga makaangkon gyud siya panabang diha sa Ginoo. When nobody cares, think of it, Christ cares. Hallelujah. Kana bitaw makita nako sinati nako kana mga estudyante nga mga hardworking. Who among you here? Mga self-supporting students. Kanang matod pa sa uban nga term, working students. Kabalo mo kung sa mga struggles nila? Muna ako makita, daghan kayong mga estudyante. Mga ginikanan sa Silliman University, makita na ko sa unang panahon, inigsugat ako ni Princess. Magistoryahan na yung mga nanay, kini ako mga anak, grabe yun. Tapulan mo atong eskwelahan. Dili maning kamot, palagaylay, sigir kahagbong. Pero well provided ang ilang panginahanglan. Pero dagang mga working students dire, mga tag-as kay mga grado. Gakalisod sa ilang tuition, pero naning kamot. Ingon ana ang kinabuhi sa mga working students. Gapangabudlay just for their own survival. Pero may mga tao, mga kaigsunan, that they are so blessed with the
possible blessings they can have from their parents. Pero ginausikan nila. Tama? Pero salamat mga igsoon, usbo nako kining tawhana sa iyang miserable nga kinabuhi. Salamat nga wala siya sa lugar diin magdalag ka disgrasyahanan siyang kinabuhi, kundi naa siya sa balay nga safety, naasa siya sa balay nga adunay kaluoy mga kigsunan, og makita nato nga wala gyud siya napakyas, nga bisan pa pila ka tuig na tingali. The Bible is silent as to how many years he stayed there. Only thing we know is that he had that infirmity for 38 years. Wala ko kabalo akong gistilaw sa pag-search mga kigsunan, but all the documents are silent. Pero usa lang kabutang nga misingkin sa akong pangunahuna, wala na ako giuna-una kung pilaman katuig nga siya nagasakripisyo ang akong gitagaan og dakong bili nga taliwala niya mga katuigan, may adlaw gyud nga nakaangkon siya kaayuhan sa iyang kaugalingon mga igsohan. Regardless kung pila na mga katuig nga nagastruggle, regardless kung pila ka naman katuig nagaantos sa imong ginasagubang karon, I will tell you, may panahon gyud nga makalimpuwas ka. May panahon gyud nga makaiskapo ka sa imong sitwasyon. May panahon gyud nga pagabayawon ka sa imong kaimtangan mga kaigsunan. When you are in your trying times tonight, do not forget that we have a loving God who will never fail you, who will never forsake you, who will never leave you. Kay maunang gingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa because Christ cares so much for you. Hallelujah. In Hebrew and Aramaic, it could also mean shame or disgrace. Pero salamat sa iyong kinabuhi, dili na mo yung nadawat, mga igsoon. The Gospel of John describes the pools as having 5 porticos. The pool has an extreme depth of 13 meters. Lalom-lalom, di ba? 13 meters? Dili basta-basta. Kung dili ka maayo na, lumosgo ka. Number 1, we need to consider the condition of man. He was sick for 38 years. He lay by the pool hoping for healing. His suffering was physical, emotional, and spiritual. And many today feel stuck and hopeless just like him. Ang iyang sitwasyon, tingali physically, apektado siya. Pero kung akong sumahon, wala po'y kalainan sa tuwa. Sa panahon na atay mga panginahanglan sa atong Ginoo. You have to consider your condition. Bisag unsa man imong condition bilang tawo mga kaigsonan. Wala ta nagahatag og mga pasalig mga igsoon nga kun kamo mo sulod nini nga grupo, kun kamo mo simba, kun mo nini nga dapit, mahimo mong maadunahan. That is not the case. Because we do not promise anyone about it. Ang ato ang pagsulod sa balay tigumanan sa asamantang lokalidad na bilong, we're there to worship and to glorify the name of our God. Hallelujah. Kung ang imong kinabuhi, wala pa man nakaangkon o kausaban, nga nangin kabahin man natingali sa pangunauna sa tao, ang material elevation, ang material improvement, pero mga kaigsunan sa kanunay na kong ginabalik-balik, kana mga ginadugang rana sa Dios sa ato nga kinabuhi mga igsoon. Bisan pagdili na mangabot, ang importante nga nangalagad ta sa Ginoo. Pero salamat tungod kay ang Dios nga atong ginalagaran, matinud-anon, wala pud ta niya ginapakyas, wala pud ta niya ginapabayan mga kaigsunan. Munang makita po niya nga ginaamat-amat po di ay tagbayaw sa atong mga kahimtangan. Amen? Kita ninyo? Ano man? Tungod sa rason nangalagad man ta, tungod niya. Wala ta nangalagad sa mga material nga mga bagay. Pero sa dihang nagmatinud-anon ta sa Ginoo, makita na to amat-amat ra pud ay tang gibayaw sa Ginoo.
Di mo lang mamalayan mga kaigsunan, makita nimo ang imong kahimtangan, medyo sayo na. Makita nimong kahimtangan nga medyo okay na. Makita nimong kahimtangan nga medyo miangat ka na. Dili nimo mamalayan nga pag-abot sa panahon, medyo taas-taas na di pud ang imong naabtan. May mga panahon tingali sa unang panahon nga nagataklad ka pa sa imong bukid, pero miabot ang panahon nga nang himatag ka na. Dili tungod kay nag-after ka niya na, kundi tungod sa pagpakamaayo sa Dios, sa dihang nang matinud-anon ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Look at this destitute man. Look at this hopeless man. In his physical condition, he was hopeless. Pero salamat nga naka-encounter siya Dios sa iyang kinabuhi. Listen very closely. Did he ask for help? Hello? Nakabati ba mo nga may hangyo siya? Nakabati ba mo parihar sa kay blind Bartimaeus, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Ingon ang mga tao, hilom bali sa baan mo. All the more he cried out, Jesus, son of David, have mercy on me. And it caught the attention of Jesus. Ingon ni Ginoong Hesus, dalarago ng tawhana diri nako. Ingon niya, unsa bay gusto nako nga pagahimuon nimo? Ingon niya, Sir, that I may receive my sight. It was a personal encounter for him because Christ himself asked him kung unsa ang pwede niya paghimon. But about this 38 year nga nagsakripisyo, Jesus never, he never asked Jesus for healing. Gahigda ra siya diya mga kaigsunan, miabot sa punto nga tingali, no? Wala man nag-ingon ang Biblia, pero I can feel and imagine his disappointments. Kung maayo pa unta na ilang kahimtangan, do you think na ana sila diya magsigig antos nga bisag gaulan o gainit? Di ba? Pero they have no choice. Ngano man, tungod sa rason ang ilang sitwasyon apike. Mangita man sila trabaho, taas kay criteria pangitaon Sister Riza. Di ba? With pleasing personality, at least 72 units in college. Naa naman to'y junior high, senior high graduate. Nga ang pasalig sa una-unta nga pag senior high graduate ka, makasulod ka nagtrabaho. Pero wala man giusob ang standard sa employment. So would you hire the senior high graduate compared natong mga college graduate nga mga unemployed? So generally, medyo dihado gyapon mga igsoon. Kaya nga naman taas kay criteria. With blessing personality pa. Pero kung modalagan og presidente, modalagag senador, modalagag mayor, modalagag congressman, or barangay official for that matter, ang pinaka-factor ragyod sumala sa atong batakang balaod sa atong Philippine Constitution is able to read and write ragyod. Di ba? Mahimong leader sa tibuok Pilipinas, ang pinaka-criteria able to read and write. Pero mosulod og janitorial services, at least 72 units, at least high school graduate, pero mahimong senador, presidente, able to read and write. Asa man mo mangita na be? Hello? Muna ako ingon ninyo mga igsoon, kining tawhana nga gihisgutan sa Biblia, he was so destitute. Nobody cared for him. For how many years? Ingon ana yang kahimtang. Ingon siya, Sir, why mo ka aswat nako? Aron ko itumoy og mamaayo. Pero salamat nga bisan taliwala sa daghang mga katuigan, miabot na gyud ang takna nga makapahuway na gyud siya sa kahimtangan nga malisod tungod kay may Dios nga nag-care kaniya mga kaigsunan. Praise the Lord. The man, we can see it here, the cry of that man. He said, I have no one to help me. He placed his hope in people but was disappointed. Many feel abandoned or left behind in life, but Jesus steps in when others fail. Kanang imong mga gisaligan pag di na gani mo work.
Pag kanang imong gisaligan, di na gani magsilbi mga igsoon. Tugyan sa Ginoo ang tanan. Tungod kay ngatong paglaom na aragyo diha sa Dios. I can see a lot of individuals. Mabatian nato sa mga balita over social media, television, mga newspapers. Mga bata nga mga maayo kayog kahimtangan, maayo og sitwasyon, almost everything nga ilang gikinahanglan, pwede ra gyud mahatag in just a blink of an eye, tungod kay may kapasidad sila. Pero sa dihang adunay trahedya nga nahitabo silang kinabuhi, mamagpapa nila na disgrasya na matay, everything changed. Why? Naibitaw dito sa Bakong. Eskwela sa Siliman, duha sila ka magsuon. Ang iyang inahan, iyang amahan, ug ang iyang manghod. Galakaw daplin sa dalan. Gikan sa ilang balay. Kalitrang gidasmagan og dump truck. Patay silang tulo. Maayo sila kahimtangan. Pero unsaon naman lang tong bata nga wa nay mga ginikanan. Everything changed. Wala siya'y pamilya. Unsay mahitabo niya during the time? Katong abot kamay ra niya tanan nga mga bagay ang kinahanglanon. Sa panahon sugoon dili pa mutuman. Kay ngano man palangga kayos ginikanan. What will happen to her? Bata pa man siya. Her life would never be the same. Tungod kay adunay trahedya nga nahitabo mga kaigsonan. But in this particular case, we can see dili negative ang change nga nahitabo siyang kinabuhi. Because the change was made for the better. Tungod kay nakita nato mga igsoon nga may encounter siya nga nahitabo nga nagdalag kaayuhan sa iyang kinabuhi mga kaigsonan. The Savior's compassion. Jesus said, "Rise, take up your bed and walk." He didn't need the pool. He spoke healing directly. Kita ninyo? Gamit pa ba tong pool para niya? Ingon niya, "Sir, walay kuha na ako og itumoy." Pwede ra man gud tato siya puniton Bishop Concepcion og itambog ra dito? Wala. Nay mga sitwasyon tong kinabuhi nga naay mga protocols ta nga ginasunod. Pero kung milagro gani sa Ginoong matabo mga igsoon, He never respect protocols because He will make it His own way just for you. Nga makaangkog kayuhan sa imong kinabuhi mga kigsunan. He didn't need a pool anymore. Ingon ni Ginoong Hesus, tindog ka, aswata ang imong higdanan, huwag kang magkalat. Dili siya makalakaw, dili siya makatindog. Pero sa dihang mingon si Ginoong Hesus, tindog ka, aswata ang imong higdaanan. He responded immediately by standing up, took up his bed, and walked. He didn't even know kung kinsay gasugo niya makigsunan. Iya harang gituman ang gisugo sa nag-care kaniya mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Now listen. The man was instantly healed. And Jesus still speaks life into hopeless situations. Next slide. Dihan nimo makita maigsoon kunon sa kamayo ang Dios. And what does that pool of Bethesda represent spiritually? Listen, Jesus wants to help all of those who are truly willing to take up their bed and walk. Or in other words, leave their old lifestyles behind and walk with Him on life's straight and narrow path. Next slide, please. And what does Jesus still cares today? Jesus saw this man in the crowd and choose to heal him. Hallelujah. Paminawin niyo pagayo maigsoon. This hopeless person
was in the crowd. But why did God choose him? Sa kadaghan nga naa nila nga nagkinahanglag kaayuhan mga igsoon. Pero nganong siya pa may gipili, muna akong giingon, your right time of encounter with God might happen anytime at His own choice. Hallelujah. We are just living at the mercy of our Lord. We are just living at the pleasure of our God. Nagakinabuhi ta mga igsoon, base ragyod sa grasya o kaluoy sa Ginoo. Nga bisagon sa man kalisod ang imong kahimtangan, kung ibuot sa Dios nga maka-encounter ka kaniya, it will happen. Tungod kay siya ang Dios nga wala nagakausab mga kaigsonan. Sa kadaghan nila, pero nganong siya pa may napili. Gatoo basab ka nga usasab ka nga pwede panalanginan sa Ginoo. Gatoo basab ka nga sa kadaghan nato ning gabiyo na pwede po kanya pagapunon sa nga presensya. Gatoo basab ka nga sa kadaghan nato karon pwede po ta mangin kabahin sa mga pagpakamaayo sa Ginoo mga kaigsonan. Og nasayod ko nga niyata ni nga dapit, kay gusto ta nga makaangkon sa spirituhanon nga kalipay. Mianita ni nga dapit because we want to enjoy the presence of the Lord. Sa kadaghang mga problema, sa kadaghang mga palasanon, ang tinuod nga kapahulayan mga igsoon, naaragyod diha sa presensya sa Dios. Ingon pa ni Jesus, ingon sa balan nga kasulatan, kamo nga ginakapoy ginabugatan, paduol kamo kanako, kay ako magahatag kaninyo kapahulayan. Tinuod nga pagkasulti mga igsoon sa atong pagpangalagad sa Ginoo, daghantang mga struggle sa kinabuhi, daghantang mga palasanon sa kinabuhi, pero ang tinuod nga kapahulayan dili sa kamatayon. May mga tao nga handumo nila nga mamatay na lang. May mga tao handumo nila nga magpakalinong na lang. But I will tell you that is not the solution. The only solution to your problem of whatsoever sort it is in the presence of the Lord. Hallelujah, hallelujah. May mga panahon, mga igsoon, nga murag dili na nimo mabati, dili na nimo masinati ang pagtandog sa Ginoo sa imong kinabuhi. May mga panahon nga murag bisag unsaon nimo pagdaig, bisag unsaon nimo pagsyaget, pero murag wala gyapon mahitabo sa imong kinabuhi. There must be something wrong in your life. Hallelujah. And it seems that God is so distant. May mga prayer kita ginaludhan mga igsoon. And as if murag walay resulta. Hallelujah. Muna sa dumagiti, ingon ako sa mga kaigsonan, the very time nga nagasugod kami sa ministry, hilabihan kalisod mga igsoon. Every prayer meeting nagaluhod kami. Every prayer meeting nagalito kami. Let us pray that the Lord will give us lot. Mga muyo ta nga tagaan ta sa Ginoo gyuta. Nangin ambisyoso man mi, muramig mga buang nga sigig pangamuyo mga igsoon. We do not know kung kanus ani pagatumanon, pero wala mi nawad-an sa paglaom. Padayon ra gyud mi nga nagapangamuyo, padayon ra gyud mi nagapangamuyo. Bahalag pila ka tuig, basta may palangamuyuan ra gyud mi mga kaigsonan. Pila naman ka katuig nagasakripisyo, pila ka naman katuig nga nagasubgwang sa mga problema. Igsoon dili man ta makasultig kanus at tubagon sa Ginoo, pero ayaw pagpakawala sa paglaom. Tungod kay may insakto gyud nga panahon nga ma-encounter nimo ang Dios sa imong kinabuhi mga kaigsunan. Hallelujah. May mga panahon nga mga muyo ta murag wa Dios nga nagapatalinghog nato. Nay mga panahon mabatsagan ako sa mga kaigsunan nga murag dili na sila ganahan musulti sila mga prayer. Kay murag paulit-ulit, murag wala magyapoy impact mga igsoon. Pero I will tell you, even if you have prayed it for 30 years, keep it going. Keep on praying. Hallelujah. Do not miss the opportunity.
Because probably, naa ka na sa pinaka-point nga pwede nagyud tubagon sa Dios ang imo pagpangamuyo. When you give up, hallelujah, you lost something that is the greatest experience you might have been in your life. Hallelujah. Kining tawana pila na katuig nga nagahigda mga igsoon in his hopeless condition. May Dios nga nagahatag og concern kanato mga kaigsunan. And the very reason why we came here tonight, it is because we want to feel His presence. Because it is in the presence of the Lord that we can find lasting joy and happiness in our life. Ang tinuod nga kalipay naa sa presensya sa Ginoo. Ang tinuod nga kalipay naa sa presensya sa Dios igsoon. Ang tinuod nga kalipay wala sa imong nga profesyon. Ang tinuod nga kalipay wala sa imong propiedad. Ang tinuod nga kalipay wala sa imong mga katigayunan. Ang tinuod nga kalipay naa diha sa pagsimba sa Ginoo. Munang niata ni nga dapit kay gusto nato daygo ng Dios. Kay gusto nato himayaon ng Dios. Kay gusto nato pasidunggan ng Ginoo. Ang mga tingog nato sa pagpasalamat, ang mga tingog nato sa pagsimba, that is something that we need because God loves the praises of His people. Woo! Hallelujah! Pila naman kakatuig sa imong kahimtangan karon. Pastor, wala pa ko kaginana tungod kay gipakataw ko sa hamugaway nga pamilya. Gipakataw ko sa maayong kahimtangan. I will tell you, church, that is no guarantee. Hallelujah. Bisan pagahigda ka sa bulawan karon, anytime at any given point, your life may change. Pero salamat sa Ginoo nga ang atong kasiguruhan naara gyud diha kaniya. Muna akong gingon, the more you have been blessed, the more that you need God. Kay ang tao mga igsoon, kung wala pa'y iyaha, kung wala pa siya'y katigayunan, pwede ra gyud siya makabiya sa iya nga balay. Bisag unsang orasa, kay wala siya'y kabilinggan. Pero sa diyang managhan natong propiedad, diha na makita nato mag-installer na tag CCTV camera, mag-installer na ta og mga devices for our own protection. And probably ang uban nato muhay nag-security guard to protect our wealth. Pero I will tell you, church, the more you have been blessed, the more you need nagkinahanglan kag Dios. Tungod kay ang atong kasiguruhan naara gyud diha sa Dios. Ang atong paglaom naara gyud diha sa Dios. Ingon sa salmista, some may trust in horses, some may trust in chariots, but we will trust in the name of our God. Ang atong paglaom naara gyud sa Dios, my igsoon. Come on. Muning rason nga niyata kay gusto nato mahimamat ang presensya sa Ginoo. Muning rason nga niyata kay gusto ta mo daig sa Ginoo. Amen. We are here as worshipers. We are not here as spectators. We are here as worshipers. Mga dumalayay kita sa Ginoo, mga sumilimba kita sa Ginoo, o ginapangita sa Dios ang ato nga mapagtuaw, ang ato mapagsagit, ang ato mapagsenggit, ang ato nga mapagdaig tungod kay maunay hinungdan nga anong niyata mga igsoon. Kanunay ko nang ginabalik-balik ang ingon sa Ginoo sa libro ni Isaiah, "These people have I formed to show forth my praise." Hallelujah. Ang Dios mga igsoon nagakalipay sa diyang ginadaig siya. Muning rason niya ata kay gusto ta mo daig sa Ginoo. Amen. Unya sa atong pagdaig sa Ginoo, ginapuno ta niya sa iyang presensya mga igsoon. Og mo ni nagahatag og kalipay nato. Woo! Hallelujah! Let us glorify the name of our God. We are serving a faithful God. He's been so good, church. Jesus cares for you. When you think that nobody cares, I will tell you, Christ cares so much. Woo!
Hallelujah. Son, we are worshiping a living God. Do not miss this opportunity. Come on. Hallelujah, hallelujah. Dili gapos ang imong baba. Dili gapos ang imong kamot. Nga pwede nimo makigsunay pataas. Raising your hands do not mean a change of religion. It is a display of respect to your God. Come on, come on, come on. Daigo na to Diyos, mga igsoon. Come on, please come over. The altar is open. We have a lot of pastors to pray for you. Come on. Hallelujah. Let's fill this place. Come on, mga young people, wherever you are, this is your time. Glory, glory, as our singers will be singing, please. Mga young people, come on, come on. Daigan ninyo ang Diyos, mga igsoon. Pangita mo ginsakto nga koneksyon. Pangita mong lugar, din makakonect mo sa inyong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Come on. My young people, please come over. Ayaw na magpaguyod pa. This is your time. If you consider this as precious moment for your life, hallelujah. Dumagiti people, please come over. Daigo na to ang Dios, mga igsoon. Talagsa rani nga buluhaton. Ihatag inyo mapagsimba diya sa Ginoo. Ayaw mog salig sa inyong bahande. Ayaw mog salig sa inyong kwarta. Salig mo sa gahom sa Ginoo. Nga maoy nagahimo kaninyo kung unsa kamo karon. Hallelujah. Just worship the Lord, just worship the Lord. Aduna tayo dagan yung mga pastors nga magapangamuyo para ninyo mga kaigsunan. Hallelujah. Open your mouth. Just declare your worship. Come on. Come on. Do not be observers, be worshipers. Glory! The promise of the Bible has never changed. According to the prophecy of the prophet Joel, that it shall come to pass afterwards, saith God, that I will pour out my spirit upon all flesh. And that is still the same promise that we are holding on tonight. Hallelujah. Hallelujah. Don't miss this opportunity. Glory! Glory to Jesus. Jesus, hallelujah, hallelujah. Just worship the Lord, just worship the Lord. Our God, He cares about us. Glory! Wait on the Lord. Wait on the Lord. Wait on. Hallelujah, come on. Hallelujah. Yes, worship. That's it. That's it. That's all they go. Wait on. Hallelujah, come on. Continue worshiping the Lord. Wait on the Lord. Wait on the Lord.
know, dagan ka ginapangandoy sa imong kinabuhi. And somebody wants comfort. Nayuban hopeless. Nayuban dagan pangandoy. Nayuban walay kapadulngan. But tonight, if you wait unto the Lord, He will renew thy strength. Hallelujah. And give you rest. I'm gonna wait on you, Jesus. I'm not turning back now. I'm not turning back now. I'm not turning back now. Ayaw kalikod. Ayaw kalikod. Namor ka may pagsulay. Namor pakita si Jesus. I'm gonna wait on you, Jesus. Hula pa! Sige, hula pa! 'Cause I'm not turning back now. 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 'Cause I'm gonna wait on you, Jesus. I'm gonna wait on you, Jesus. Ooh, I'm gonna wait on you, Jesus. I'm gonna wait on you, Jesus. I'm not turning back now. I'm not turning back now. I'm not turning. I'm not turning back now. 'Cause I'm not turning back. I'm not turning back now. 'Cause I'm not turning back now. I'm gonna wait on you, Jesus. 'Cause I'm gonna wait on you, Jesus. I'm gonna wait on you, Jesus. I'm not turning back now. 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 Yes, yes, yes. By the authority and by the power of the word of the Lord. In the name of Jesus. Receive the Holy Ghost.